forgiveness daw ay sinasadyang desisyon na tatanggalin natin ang ating mga sama ng loob, aalisin, palalabasin ito sa ating buhay, wawasakin daw natin ito. Tingnan natin bakit mamaya wawasakin. At pipigilan daw natin ang paghiganti. Sometimes, hindi natin alam, kaya ganun ang ating pananalita, kaya ganun ang ating pagtrato, kasi minsan, nasa loob natin, ang epekto na ito na hindi tayo nakakapagpatawad pa. Ang nakakatakot, minsan alam nung tao na talagang nakagawa siya ng kasalanan. Ang mahirap, yung nakakapagpatuloy siya, hindi niya alam, nakasakit na pala siya. Lugi. Kaawawa naman yung hindi niya alam na nakasakit siya. Kaya may mga advices and principles sa Bible na dapat talaga hindi pinatatagal. Dapat talaga hindi natin hinahayaan na nakatanim o nakabaon. Okay? Tingnan natin ang definition. Alam mo ba, sabihin niyo po sa ating mga kapatid, alam mo ba, ang mga sama ng loob o galit na dulot ng tao o iba't ibang uri na sitwasyon ay naglilikha ng isang teritoryo ni Satanas sa ating puso at isipan. Sa tuwing tayo ay nagpapatawad, winawasak natin ang teritoryong ito ni Satanas at napipigilan ang paghihiganti. Kaya minsan, bakit ganun ang ugali nun? Kasi meron siya sa loob na hindi pa niya napapatawad. Bakit ganun magsalita yun? Parang lagi na lang aborito. Parang lagi na lang galit. Kasi may mga ilang istorya ng kanyang buhay na may tao o may pangyayari na hindi pa niya, dalawang bagay, nahihingi ng tawad o hindi pa siya nakakapag-release ng kapatawaran. Mga kapatid, naglilikha ito ng territory. Paano ba yan? Makaka-relate ang mga kabataan. May tinatawag na nung panahon ko, may mga Warcraft, Red Alert, Starcraft, ngayon nata Mobile Legend. Para masabi mo na ikaw ay panalo sa laban, sinasakop ng kabilang team yung territory, yung terrain, yung lupa, noong kalaban. At masasabi lang panalo yung team kapag wala ng mga taong nakatayo at kapag destroy na yung mga teritoryo na merong may mga barracks, may mga gawaan ng armor, o makaka-relate yung mga naglalaro po. Sa buhay espiritual, ang ating Panginoon ang ating pinagsasubmitan. Sa Kanya tayo nagpapasakop. Amen? Para masakop tayo fully ng ating Panginoon, nag-alay siya ng kanyang bugtong na anak. Masakop. Kasi wala tayong kakayanan maging matuwid, maging mabait. Binigay niya ang kanyang sarili para masakop. Tapos, papayagan lang natin na magkaroon ng teritoryo ni Satanas. Meaning, the Lord can only look at us na siya'y mananagumpay at panalo kung nasakop niya na lahat sa loob ng parte ng ating buhay. Pero kung may teritoryo pa ni Satanas, dahil nga sa hindi pagpapatawad, ano nangyayari pag tinitingnan ng Panginoon ang ating katawan bilang kanyang templo? Ay di nakakakita pa siya ng property ni Satanas. Sa games na ina-example ko, hindi pa masabing victory. Kasi may teritoryo pa ni Satanas. At ito po ang nakakalungkot. Pwedeng kayanin mo spiritually. Kasi hingi ka, sorry, and you move forward. But the negative effect ng hindi nagpapatawad, ng hindi lumilimot, ng hindi umaabante sa pinagagawa ng Diyos dahil sa sakit na yon na naidulot, isang negative effect ay ang pisikal na tatama sa atin.
Nagkakasakit ka, hindi mo alam bakit. Humihina ang katawan mo, immune system mo, minsan di mo alam bakit, di ka aware bakit. Pero, isang dahilan pala, kasi lumalaki na at nakakangker na ni Satanas ang nagumpisang teritoryo niya na dahil lang sa hindi pag-release ng forgiveness or hindi natin pagsusori sa taong nagawa natin ng masama or kasalanan, sinadya man o hindi sinasadya, lumalaki na yung teritoryo. And the effect, again, pwedeng kayanin mo spiritually kasi sorry ka lang kay Lord, napuspos ka na ulit, okay ka na ulit. But the consequence in the physical realm, hindi natin matatakasan. Pwede siya magdulot ng stress, pwede siya magdulot ng anxiety, pwede siya mag-cause ng sakit at karamdaman. Amen? Mga kapatid, pinapaalala ng ating Diyos na susuportahan natin ang scriptures to be immovable, to be steadfast, we should learn to forgive. Because if we learn to forgive, darating ang time, tayo ay matututong lumimot. Ang kagandahan sa paglimot, didiretso ka pa rin sa pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka iiwas at hindi ka susuko o hindi ka mag-iiba ng ginagawa dahil lang nasaktan ka, dahil lang natisod tayo, dahil lang nasaktan tayo, maaaring salita o hindi sinasadya, maaaring sa gawa, maaaring kapwa natin sa loob ng iglesia at maaari ding sa ating mga trabaho o ginagawa sa labas. Both sides, although ang konteksto, nagsasalita po si Apostol Pablo sa kapwa niya mananampalataya na. No po? So, wag natin payagan na ang teritoryong ito ay magumpisa ng maliit at parang cancer na palaki ng palaki. Bakit? Tingnan natin ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Winawasak nito ang teritoryo ni Satanas every time we release forgiveness. Let us support with the scriptures.